Buti na lang tumila na ang ulan dito kaya ito at napaliguan ko na nga itong aking batang maliit. Yun nga lang, hindi ko nga siya napaarawan dahil hindi pa nga masyadong sumisikat ang araw at medyo malamig pa nga din. Buti na nga lang at hindi nawawalan ng kuryente dito sa amin. Mawawala man pero babalik din naman agad. Hindi kagaya sa ibang barangay na wala talagang kuryente magdamag. Pagkatapos ko nga paliguan ng aking batang maliit ay sinunod ko naman itong aking toddler at ang panganay ko naman ay pinaglinis ng asawa ko ng ref. Binibilad kasi ng asawa ko ang mga sinampay na damit para matuyo naman at maarawan dahil amoy kulob na nga. Tapos maya-maya nga ay umiyak na itong aking batang maliit kaya binuhat nga muna ng asawa ko. May bisyo na nga itong aming batang maliit dahil hindi na nga nagpapaiwan at gusto palagi ay si karga. Lalo na nga nung panay ang ulan ay gusto nga palagi ay karga ko siya siguro ay nilalamig. Ang lamig naman talaga tapos ang lakas-lakas pa ng hangin. At dahil sobrang lamig nga, isinisipon na nga yan. Buti na lang at meron nga akong vacuum ng sipon dito. Nakakatuwa nga dahil ang dami na nga mabibili sa online na hindi na talaga tayo mahihirapan kagaya nga ng pang-vacuum sa sipon. Nang mabihisan ko na nga ang aking toddler, ay naglinis naman ako dito sa kwarto namin dahil ang dami ko ngang iniwang kalat dito kagaya na nga lang ng mga diaper na pinagpalitan. Namumroblema pa nga ako dahil paubos na nga ang diaper nitong aking batang maliit at hindi pa nga na-i-deliver yung in-order ko sa online dahil na-stranded nga at bagyo nga. At kapag hindi pa nga yun na-i-deliver hanggang mamaya ay mapapabili na nga lang kami sa grocery. Medyo kumukulimlim na nga ulit kaya ito nga at ang dilim nga dito sa kwarto namin. Pagkatapos nga ng bagyong Christine ay parang may paparating na nga ulit na bagyo. Ilang araw na nga din hindi nakakapagtrabaho ang asawa ko tapos ngayon hindi nga ulit siya nakapagtrabaho dahil wala nga kuryente sa pwesto niya. May nagtatanong nga sa akin kung hindi ba daw nakakabinat ang paglilinis ng bahay. Hindi naman siguro basta wag lang masyadong magpapakapagod at wag nga magbubuhat ng mabibigat. At syempre wag nga din magpapalipas ng gutom dahil isa nga yun sa nakakabinat sa atin na bagong panganak yung magpalipas ng gutom. Hindi rin kasi pwedeng hindi gagalaw dito sa bahay lalo na nga at mga nanay tayo kailangan talaga kumikilos tayo sa bahay at wala naman tayong ibang aasahan. At gaya nga ng sabi ko, hindi ko naman pwedeng iasa lahat to sa asawa ko dahil may trabaho nga din ang asawa ko. Yung panganay ko namang anak ay nag-aaral nga din yon at hindi rin yun pwedeng asahan palagi dito sa bahay. At kapag umasa nga ako palagi sa mga kasama ko sa bahay ay baka masanay ako at hindi na nga ako kumilos dito sa bahay. Hindi pa naman ako naglalaba at buti na nga lang at ipinaglaba ako ng kapatid ko noong nakaraang araw bago nga dumating ang bagyo. Yun nga lang andun pa nga rin sa sampayan at hindi pa nga din natutuyo dahil nga bumagyo. Eto nga ang mga nilabahan ng kapatid ko at isang buwan talaga naming labahin yan. Ibinilad na nga ng asawa ko sa labas ang iba para nga matuyo at maarawan na din dahil amoy kulob na nga rin. Patapos na nga ako maglinis sa kwarto at bigla na ngang umiyak itong aking batang maliit kaya ito at pinadede ko na nga muna. Tapos ang panganay ko na nga ang nagtuloy ng pagwawalis.